Mo lang nining kagabion kami kining among programang katinawan sa pagtuon Katoliko, dili lang kay sige na po nagyaw-yaw din he. Gusto sa namo nga kamo mo apil din he. Taon sang paagi, pinaagi sa inyong pagsukna og mga pangutana. Kaya kining atong programa dili ni pareha sa mga pastor nga sige og pangatake sa Katoliko murag hapon, sige pamomba o paghumagbomba mo sibat. Kami dili. Ang mga pastor o magwali pangutan-on mudagan. Ano mudagan man? O sa na atong kahadlukan o pangutan-on. Kung di katubag, tugan mo di katubag. Kami kung di mi katubag, mutog ano po, di mi katubag na sister. Magtuon kami ana. Kung sa may ato din he, nga dili lang kay kami ang nagwali, kung dili kabuusap, maka-apil din sa itong programa. Pinagi sa inyong paabot sa inyong pangutana. Kung doon na mo'y makalibog sa inyong kinabuhi, kalibog na tinuhanon, nagilibog-libog po din mga pastor na naghatag kalibog sa mga tao. Ang programa sa Katoliko mohatag og katinawan. Katinawan aron madili kita malibog sa mga ahente sa kalibog. So, Godborn, ato nang uablihan kining atong programa sa pangutana. Makapangutana kamo sa gusto ninyong ipaabot din o paningkamutan namo sa grasya ug panalangin sa Ginoo nga makapasabot kita sa mga pangutana na inyong i-address din sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Godborn, basig na ipangutana din sa atong live. Okay, bota na. Mayong gabi sa tanan mga igsoon, ha? Okay. Habad ka ng ining pangutanang kabahin sa namanggoy in chat na nato nga kanon pastor niya na mag-English niya kay daw kung naa ka dire ilang jud ka pakita no naa ka dire kay daw ko gatanaw kanako pero kani papangutanaw ni Brad Paul ni para ikaw makaibaw ka sa tubag ani sa Catholic Church kay ang nakaapan ni mong pastora ka nga sige in English ha sige in English. Bisay natubag na nato ang pangutana, pero di ka minaw. Mas kami ng si Brad Paul na mo, tubag sa pangutana. So kami Brad, matod pa niya nga kanang ang pangutana niya Brad na kinsa ko ni naghatag na itong authority nga kanang kabahin dito sa Holy Eucharist Brad, kanang lawas o dugo ni Cristo, kanang ni saka sa pangkari. Ang pangutana, unsa ko ni katungod na ito nga alis ba ng unsa ko ng paagihan na himo ko ng tinuod na lawas sa dugo ni Kristo nga para nila ko na dyan simbolo na daw na kay siya mismo sa iyang pagtuon ko no bakakon ko nitang mga Katoliko kay namo ko ang pan himo ko natong tinuod na lawas sa dugo ni Kristo mahagday ra man ko si Kristo na matay na unsa ko ni authority na to nga mahimo na siyang tinuod na lawas sa dugo ni Kristo Brad. Alin ka kanang ilang giingon nga simbolo asa man na sa Bible babasang simbolo kahatagan takag 50,000 karon basaha diha na kini ang simbolo sa akong lawas tagay kong bersikulo nga gilitok na ni Kristo dito sa original niyang paglitok na this is the symbol of my body kaya kung makahatag ka na 50,000 ang among i-premyo nimo pero kung di ka makahatag mubayad po ka sa among 20,000. Wala yun na sa Bible na mayroon si Kristo this is the symbol of my body. Mateo 26 versikulo 26, Lucas 22:19 mayroon si Kristo kini ang akong lawas, this is my body. Nganong imo mang usbo na simbolo
Nakatamay ka sa Ginoo. Asa may atong tuhan ang Ginoo nga nag-ingon, this is my body, o ikaw nga nag-ingon nga this is the symbol of my body. Nganong imo mang gituis ang pulong sa Ginoo? Naklaro man ang giingon ni Kristo, this is my body. Goyon sila nga di daw dugangan ang pulong sa Ginoo. Yes, di dugangan, pero kinsa may nagdugang? Ang Katoliko wala magdugang kay kanang gilitok ni Kristo sa Holy Supper. This is my body. Giritina sa Katoliko na this is my body, pero inyong giusab na this is the symbol of my body. Sa ato pa kamura ang naigo sa inyong kaugalingon nga tare na dili magdugang, pero inyong gidugangan na this is the symbol of my body. Naunay mo sa iyong pulong. Ang Katoliko nagmatinud-alon sa pulong ni Kristo kung unsa ang iyang gilitok. This is my body. Giritin ka na hangtod sa misa na this is my body. Pero unsa inyong gihimo, inyong gituis ang pulong ni Kristo na this is the symbol of my body. Asa man sa Bible, mabasa na nag-ingon si Kristo, this is the symbol of my body. Asa ang bersikulo? Ang pangutana, gisugo ba pa sa Ginoo na kanang iyang lawas, kanang tinapay, mahimo niyang lawas? Yes. Unsa nag-ingon sa Ginoo? This is my body, and do this in memory of me. Unsa man ang do this? Buhata kini sa paghandom kanako. Sa ato pa nagsugo siya na kadtong Holy Supper sa Huwebes Santo, dili kadto ang katapusan na pag-celebrate, kundi ipabuhat niya kini sa mga apostoles mo nang sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 27 hangtod sa 32. Nagpadayon gihapon ang pag-celebrate. Waos ba sa mga apostol? Wala mo yun ang mga apostol. This is the symbol of my body. Nag-written gihapon, and this is my body. Pero giusab sa mga dili Katoliko, ilang gibinaboy ang pulong sa Ginoo. This is my body, and do this. Mo nang gitawag ordination. Naghatag si Kristo order. Unsay order ni Kristo? Do this. Kaya ang word na ordination is derived from the word order. Naghatag sa order. Do this. Ang pangutana. Kinsa man naghimo ana? Buhata kini. Unsa tong kini? Kato yang pag-isa sa tinapay. This is my body. Do this. Ang inyong lahi naman inyong gibuhat. Naingon na mahino mo nga, this is the symbol of my body. Di man na mong giingon ni Kristo nga, do this. Sunod na nga sayop ng pastora na. Mayon tag mutungha na din karon kaya akong pautanon na asa sa Bible mamasa dito sa Greek New Testament na mamasa dito na ang word na symbol. This is the symbol of my body. Muna siya. Muna nga ilang gituis ang pulong ni Kristo, ilang salutan o word na simbolo na wala ka na litukan ni Kristo dito sa iyang pagtukod ni atong santos na mesa. Unsay prueba? Nagisugo ang simbahan kanang ilang dudes. Buhata kini. So naagay mo buhat anak. Kinsay mo buhat, pili ka mo. Kaya di man ka mo itong simbahan na nagunad sa first century. Ang mabuhat ana, katong gisugo sa Ginoo nga buhata kini sa paghandom kanako. Muna ang tubag sa pangutana sa pastor na nagtui sa pulong ni Kristo. Okay, daghang salamat Bagtol nga kadugo ko pastor naa kadira ay nasigtago-tago dira kay tubaw kung naaka no kay ikaw may kanungay ka mambugiro pa kayo nga maingon diri sa atong chat mo nga pina-English pa nga you are just a darkling years down the same those who are afraid to confront me. So, matong pa niya, kita ko ng mga Katolik dito na nahadbok na taniya kay wala kay wali-wali ang mga bura. Nakaroon, kinaan naman ni Direbad, paliwag ko, gawas lang dira. Nga, og ka mo gawas, kapasabot na nga ikaw may talawan.
no? Mo na nga breakfast with God, yan, no? Gawas na pastor. Hatagin og bersikulo. Magdalag Bible ha. Kanang mabasa gyud. This is the symbol of my body. Tagai ko. Kay kung makahatag ka nga si Kristo militok ana dadto sa Aramaiko. Aramaik ha. Paglitok ni Kristo, Aramaik bera. Unsa man ang symbol sa Aramaik? Kinilang basahon ano mo? Unsa na nga bersikulo? Unsa to paglitok ni Kristo? Ang paglitok ni Kristo ini ang iyang gigamit nga lengguwahe Aramaik. So ang pangutana, isa. Unsa may Aramaiko sa word nga symbol? Kinahanglan makita na nimo dito sa original nga New Testament na Koine Greek. Kay kung di ka kabasahan na, basahon namo nga ang gilitok ni Kristo mao ning gilitok namo sa among misa. Ano ang tubag? Okay ba, di kaduhan pangutana ba, matod pa niya, kay di man nagpakita niya, ginanalaw man, no? So ako nalang mangutana para niya, kay para siya makahibaw pa ba? So, okay, so kaduhan pangutana ba, Paul, matod pa niya na dugay na kung isang gastado, ambot lang ang gastado ba hapon ni, o gamagana ra po niya ng gastado, no? Na, para sa kuhan na Brad, ang Katoliko kuno ang Antikristo, na ang Santo Papa may kanang leader ko sa Antikristo. So, isa may katubag mo ba tinuod bakana o gamagama? Dili ta maggama og istorya. Ato yung basahon sa Bible. Kinsa ning Antikristo? Og nahaon ba nang iyang giingon nga ang Katoliko Antikristo? Kinsa man Antikristo? Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18, 19, paminaw. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan o nakadungog kamo nga moanhi ang Antikristo o karon ani ana ang daghang mga Antikristo dosa masiguro nato nga doon na gyud ang katapusan. Kinsa man ang Antikristo? Mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang kauban, magpabilin unta sila kanato, apanamiya sila kanato, aron mailhan nga dili sila ato. Kinsa ang Antikristo? Kadto mga tao na mibulag sa atong simbahan. Sa ato pa kanang namiya sa Katoliko, mao di ay kana ang Antikristo. Dili ang Katoliko ang Antikristo, kundi kadto namiya sa simbahan nagitukod ni Kristo, mao kadto ang mga Antikristo. Mao na mga Antikristo pag matarentaon kamo, pauli na mo sa simbahan nga inyong gibiyaan aron nga ma-restore nga dili na mo tawgon sa malang kasulatan nga Antikristo. Mao nang tubag sa bukutan. Follow-up question. What if nga ako defense lang mabalik magmahay-mahay rin sa kanimuat na kung sila lang dapat doon ang buhatan 100%. Ang simbahan abli kanunay. Juan 16 dayon si Kristo, aduna ako'y ubang makarnero. Pwede referido din sa karnero mga nasaag. Ingon si Kristo, kuhaon ko sila gikan dito. Kung maghinusol ka o mubalik na kasimbahan nga usara agitukod ni Kristo, kuhaon ka ni Kristo. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa grasya, sa pagsabot, sa pagkahibaw nimo sa kamaturan, muna mulid nimo nga mopauli ka sa simbahan. Kay niingon si Kristo, adunay usa lamang kapanon. Ubo sa usa ka magbalantay. Kung ang mga namiya sa Katoliko nakahinuklog sila na ang ilang pagbiya ni hatod kanila sa pagka-Antikristo, kinahanglan nga mangumpisal sila sa ilang mga sala aron dawaton sila, i-restore sila sa maayong relasyon diha sa simbahan nga lawas ni Kristo.
So wa mo ipasabot nga naniya mo nga di na mo makabalik. Welcome gihapon ng simbahan sa pagbalik ninyo. Pero doon ay proseso na kinahanglan magbasol mo, maghinusol mo sa inyong nahimo nga pagtalikod because that is apostasy. Spiritual adultery. Kay adultery man na siya nga espirituhanon, sala batok sa Dios muna nga ato nang ikumpisal. Kay ang kumpisal mo kini ang sakramento gitawag Sacrament of Reconciliation. I-reconcile ka pag-usab sa simbahan nga imong gibiyaan. So totan. Mayroon gabi sa panyalan. Ang akong pinatana, Brad Paul, natin pa sa akong amigo na gini Brad Paul, kinsa ang iyang pinatana, ay iyang isaya bro. Ang iyang isaya bro, sa iyang kat na yung siya nga, ang aduna daw authority nga mudawa og confession sila daw ang mga pastor. Ang akong pangutana bro, kinsa man kay ang alam nga mudawa og confession, ang pare o ang pastor? Dali na bro. Kini mga pastor nga say collect tag 10%, paminaw mo. Basahan ninyo ng Hebrehanon Kapitulo 7, versikulo 5. Basta pa ni kabasa ng mga pastor para matibalo mo ini. Kinsa man ang gisugo sa balaod nga mangobra sa ikapolo, pastor pare, tumago nato na sa balang kasulatan dito magbubuot. Kaya kini mga pastor nagbubuot na sila. Ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat nilibo nga mga pare. Kinsa di ay? Kaliwat nilibo nga mga pare, mangubra og ikapulo gikan sa katawhan. Pangutana, kinsa gisugo nga mangubra sa ikapulo sa katawhan? Pastor ba? Asa man ang pastor sa Bible basa? Gisugo ka. Kinsa gisugo? Balik ko na kong basa para makasabot ang mga pastor. Ang balaod nagsugo nga ang makaliwat nilibo nga mga pare, mao ang mangobra sa ikapulo gikan sa katawhan. Kinsa daw ang mangobra? Mga pare na kaliwat nilibo, dili kay mga pastor na kaliwat o bulanon. Asa man na sa Bible basa? Nga na mangobra man mo, gisugo mo. Unsa may tawag nimo sa manguhag kwarta na dili sa gisugo nga manguha. Unsa tubag mo bendera? Panalutan, manguha mo kwarta niya dili ka mo gisugo manguha. Unsa tawag nimo na daw? Kawatan. Mao ni mga pastor nga si kolekta ikapulo nga wa sugoa, makawatan kana nga mga pastor. Ayaw mo pagpa-scam sa mga pastor kawatan. Kaya klaro sa Biblia ang gisugo sa Dios na mangubra ikapulo ang mga pare, mga pastor. Basahin mo sa Bible ang gisugo mo na maulit na mo ikapulo. Basahin mo dili. Kaya kung makabasa ka, ihatag nako sa imo ang tibuok nako ikapulo. O di makabasa, hunong na sa imong pagpangilad sa imong mga membro, wa kay authority na nangulikta ka, wa kay authority sa balang kasulatan. Unauthorized collector, gitawag na sila ng mga scammer o mangilad. Mao nang subag sa kotana. Hebrew 7:5. Sunod na pangutana, Brad Paul. Ang ating mga pinangga nga dili katoliko, nagdala man sila sa ngalan ni Kristo. Ang ating pangutana, Brad Paul, kinsa may inahan sa ilang ni Kristo? Panuod ko ba, Brad Paul? Mateo Kapitulo 24, versikulo 4-5 ang Ginoo nagpasidaan. Nga sa ulahing mga adlaw, dunay manungha nga magdala sa ngalan ni Kristo. O daghan ang ilang pahisalaagon. Ang pangutana, kinsa may ang nanay sa inyong Kristo?
Kaya ang tinuod nga Kristo ang inahan sa Santa Maria man. Kinsa may nanay sa inyong Kristo? Ha? Ang tinuod nga Kristo ang inahan si Mama Mary. Mao nang kita makatoliko dili ta mahikalimot sa pagrespeto sa nanay sa atong Ginoo. Murespeto ganita sa nanay sa atong puro president sa kuan sa atong barangay. Murespeto ganita sa nanay sa atong kapitan, pero kining mga laing tinuhan dili murespeto sa inahan sa Ginoo. Ang sabay tawag di mo na matawhana, mga way batasan. Nganang kung kanusa sila nagtuo sa Bible, nahimo sila way respeto sa nanay pagid sa Ginoo. Munang kitang makatoliko, gituhan nato nga si Kristo nahibugso sa mahal nga Birhen nga Maria. Kay sa Santa Maria maanahan sa Ginoo, atong respetoon ang mahal nga Birhen. Kay nanay siya sa atong Ginoo, murespeto ganita og inahan sa atong kapitan. Kana nakahang inahan gyud sa atong Ginoo. Ang mga pastor murespeto sa inahan sa kapitan. Apan magbugal-bugal sa inahan sa Ginoo. Nakatamay sila sa Ginoo. Nakamuno sila sa Ginoo ang iyang nanay. Munang ay lang inahan sa Ginoo, respeto ang Ginoo, respeto usab ang nanay sa Ginoo. Mao na ang makatoliko. Pero yan ato mga pastor na nagrespeto po sa mahal nga Birhen. Kana mga pastor nga respetado po nila ang mahal nga Birhen. Pero kana mga pastor nga respeto sa inahan sa Ginoo. Mao na sila mga pastor nga manubagyod sa Ginoo tungod sa ilang pagkaway batasan. So tugutan. Last na yung Brad. Ang akong pangutana, Brad. Unsay connection ang mahal na Birhen Maria kay sa Kristo? Usa na bro? Unsay connection ni mahal na Birhen Maria diha sa Kristo kay ang atong mga tinangga nga dili Katoliko kusog man mga taki sa mahal na Birhen Maria. Dako gyud og koneksyon ang mahal nga Birhen sa atong Ginoo. Prueba ni ana San Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ug 5. Sa dihang ang Ginoo, ang mga apostoles, ang mahal nga Birhen giimbitar og kasal sa Kana. Nakaabot ko ini nga lugar sa Kana dito sa Galilea. Din si Kristo naghimog milagro nga ang tubig na himong bino. Kung madto mo sa Kana, makatilaw gid mo dito o klase-klase nga bino. Kay mo man ang lugar nga dito ni Kristo gihimo ang iyang pinakaunang milagro nga ang tubig na himong bino. Kadtong ta nga panghitabo, kung wala pa'y suod nga relasyon si Kristo sa iyang nanay, kaysa pag-ingon sa mahal nga Birhen nga wala na rabay bino. Mingon ang Ginoo nga di baya niya pa panahon nga maghimong milagro. Pero sanglit nagtuo man ang mahal nga Birhen nga si Kristo gamhanan, nga si Kristo makahimo og milagro, mo nang wa gyud magpanuko ang mahal nga Birhen sa pagduo sa Ginoo kay nakahibaluman ang mahal nga Birhen sa kapasidad ni Kristo ang Ginoo. O bisan tuod katong panahon na dili pa mo paghimog milagro, gihimo sa Ginoo ang iyang pinakaunang milagro nga unsa? Nga ang tubig na ordinaryo nahimo nga lamian nga bino. Karon, kung wala pa'y close relationship ang mahal nga Birhen sa atong Ginoo, dili tawag tumao ang panahon nga ang Ginoo mo himog milagro, pero ngano man nga nakahimo man siya tungod ka na sa dako nga pagrespeto niya sa iyang inahan, sa hangyo sa iyang nanay. Siguro kita dili bino ang nakulang nato. Si
Siguro kulang kitag kwarta, unsa ato ipalit og maog bugas, kulang kitag budget, unsa na ko pagbayad sa akong anak na eskwela. Way lain natong kaduulan o kahangyoan. Magpatabang kita sa atong lagit ng inahan, nanuman. Ang bino gani, iyang gihangyo nga hurot na, gihata gani nga bino ra na. Unsa pa kahaning ato paginahanglan nga labaw pa sa bino. Doon na kay balatian. Lord, ayuha ko Lord, kay mag-unsa naman ng ako mga anak na naghangad sa akong paginahanglan. Labaw pa na sa bino. Kanang imong relasyon nga nabungkag imong pamilya nga mas na sa klase ng Ginoo, labaw pa na sa bino. Kung gihatag sa Ginoo ang milagro na bino sa hangyo niya sa mahal nga Birhen, kanong dili man ihatag sa Ginoo kanang imong mga yango hangyo na labaw pa man kana og dili sa bino. Nahimo kadto tungod sa suod na relasyon ni Kristo sa mahal nga Birhen nga Maria. Mo nang kinahanglan o sa bunate relasyon sa mahal nga Birhen. Unsa may atong relasyon? Lucas Kapitulo 1 versikulo 48 niingon ang mahal nga Birhen, from now on all generations of all ages shall call me blessed. Unsa daw? Sukad karon ang tanan nga mga tao motawag kanako nga bulahan. Kinsay mo tawag sa mahal nga Birhen nga bulahan? Ang tanan nga mga tao. Ang pawatana, tao ka ba? Base din nakatao. Base di ikaw nang giwan ni Pastor Bacalaris ka, bata dili tao. Unsay katungdanan sa mga tao? From now on, all generations of all ages shall call me blessed. Ang tanan nga mga tao motawag nako nga bulahan. Kung tao ka, apan dili ka modaig sa mahal nga Birhen, dili na ka tao. Tao-tao nakasumayan. Unsang tinuod nga tao? Lucas 1:48 balikon ko, ang tinuod nga tao modaig sa mahal nga Birhen. Karon kini mga pastor, di man modaig, moatake man. Magduda ta kung sila tao pa ba o basin ilyi na ni sila. Mauna nga kung doon na kay suod na relasyon sa Ginoo, especially sa iyang nanay, ang mahal nga Birhen nga Maria, modaig ka. Nganuman, sa dihang ang Santa Maria nakadawat sa Holy Spirit unsa mayang gihimo. Lucas Kapitulo 1 versikulo 41-42 nibaktas ang mahal nga Birhen didto sa balay sa iyang paryente kay Santa Elizabeth. Sa dihang nakadungog si Santa Elizabeth sa tingog sa pangumusta sa mahal nga Birhen, nisinggit siya sa makusog na tingog na nag-ingon, maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoong Diyos anak nimo. Muna giingon sa anghel sa salutation, ang giingon ni Santa Isabel, bulahan ka sa tanang kababainan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Unsa gihimo ni Santa Isabel sa dihang giduaw siya sa mahal nga Birhen pagkaduog sa tingog, misinggit og moingon, bulahan ka sa tanang kababainan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Pero kini mga pastor mosinggit hinuon sa pagbiyay sa mahal nga Birhen. Si Santa Isabel nga napuno sa Espiritu Santo misinggit sa paghimaya. Sa ato pa kadtong napuno sa Holy Spirit, dili gyud makaagwanta sa paghimaya sa mahal nga Birhen. Apan ang mga pastor dili makaagwanta kung dili mo atake sa mahal nga Birhen pangutana unsa man klasiha nga espiritu ang nakabulo sa mga pastor. Balikon ko, unsay gihimo sa napuno sa Holy Spirit? Misinggit sa pagdaig sa mahal nga Birhen. Ang mga pastor ganaangkon nga napuno kuno sila sa Spirit, pero nganong nangatake man sa mahal nga Birhen. Hinungdo man nato nga dunay duha ka klase ng espiritu. Gitawag Holy Spirit o bad spirit.
ang nadawat ni Santa Isabel. Good Spirit, ang Holy Spirit mo nang misinggit siya. Bulahan ka sa tanang kabuhinan o bulahan ang bunga sa imong tiyan nga naman nakadawat man sa Holy Spirit. Pero nganong ang pastor mosinggit man ang pagbiay-biay sa mga birhen, nagpasabot ka na nga dili Holy Spirit ang mitugpa sa pastor, kundi bad spirit. Muna magtarong ka kung unsang espirituha ang mitugdong nato, Holy Spirit or bad spirit. Unsay ilhanan na Holy Spirit ang mitugdong nimo, sama ka ni Santa Isabel. Sa dihang napuno sa Holy Spirit, midaig o misinggit, bulahan ka sa tanang kabuhinan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Ang mga pastor makasinggit anak dili. Doon daw dito pastor, singgit daw. Nga bulahan ka sa tanang kabuhinan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Di na makasinggit ang pastor, di na kalipok na og mahal nga birhen. Ngano man? Kay doon ay duha kaliwatan. Genesis Kapitulo 3 versikulo 15. I will put an enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. So doon ay duha di ay kakaliwatan. Doon ay kaliwat sa bitin o doon na po'y kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa babae unsay himuon? Lucas Kapitulo 1 versikulo 48. From henceforth all generations of all ages shall call me blessed. Mao na ang kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa bitin nga mao niyawa, makadaig ba sa mahal nga birhen ato pagdili? Kay wala sila'y close relationship sa mahal nga birhen nga Maria. Apan ang Katoliko, kay naamantay suod na relasyon kang Kristo, nagrespeto ta sa nanay sa Ginoo, mao na nga di ta makatugot ng nanay sa Ginoo diayon sa mga dili Katoliko. Kitang mga Katoliko angay natong mahalon, proteksyonan ang nanay sa Ginoo nga giday sa mga nagtuo kuno kang Kristo apan na manamas-tamas sa nanay ni Kristo. Sunod po tanan. Hello. Mga beautiful. Ang muna na bro, regarding sa the period sa subscription bro, na hindi ito masawa bro. Sino? Nah. Yo, claro. Sabi ako liya din yung sito. Dahil Dosa sa ikaw ko kamo. Ikaw, sa ikaw. Ikaw sa Pedro o giyabaw din na to, tukurin ko ang akong subahan. Ibig ganyan kamatayan din kayo sa buntog mo ini. Kanang subahan na ba yung sabot? Unsa ka show ng mga Katoliko na kamo na ay kamo na sa kalit pa tinutukoy na ana nga unang segment. Unsao nato pag-resolba nga ang gihisgutan din nga simbahan kining atong simbahan. Klaro ang giingon ni Kristo na kining simbahan nga yang gitukod, even the gates of hell shall not prevail against it. Nga nagpasabot kining simbahan na dili ni siya mahanaw, dili siya maguba, magpadayon kini sa tanang kapanahonan. Kay ubanan man sa Ginoo, Mateo 28:20, ego sum obiscum, sum omnibus divos usque ad secula seculorum. Karon ang pangutana, unsa man nga simbahan ang dunay historical record from 1st century until now? Unsa man nga simbahan na? Unahon sa nato ng mga dili Katoliko. Saksi ni Jehovah. Kanos ama nagsugod? 1872. Sa ato pa, wa magsugod sa 1st century. 70 Adventist, 1863. Una paganang San Miguel Bel.
Kano sa mga San Miguel nagsugod? 1860. Ang Sabadista, 70 Adventist, 1863. Saksi ni Jehovah, 1872, una ang Tanduay. Ang Tanduay, 1854. Iglesia ni Cristo, 1914. Una pa ang Bitsin, 1909. Ang tanan nga mga pondo karon bag-o lang nito'y hakaw sa kalibutan. Katumanan sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 hangtod sa 6. So ang simbahan nga existido kang more than 40,000 man-made churches on the face of the earth, karon lang sila nag-exist. Apan ang simbahang Katoliko naggunad sa first century. Di pa matud-an ka na sa gitawag apostolic succession, an uninterrupted line, unbroken line of succession from St. Peter until now. Walaing simbahan ang dunay apostolic succession from Peter up to Pope Francis. Ang Katoliko, nga naman, ang Katoliko man, ang simbahan, nga dili yun maguba, dili yun mapildi sa gahong sayawa, bisan pa paningkamutan kini nga lumpagon sa pwersa o hahinti sa yawa, dili kini modaog. Kaya sa ara ni Kristo, et forte impere, non prevalibon, adversus iyan. Nga bisan pa ang gahom sa imperno, bisan pa ang kamatayon, bisan pa magtigom ang ahinti sa mga yawa aron bubuon ng simbahan, bisan pa ang kuwapin sa 40,000 ka mga non-Catholics, tabangan ang simbahang Katoliko, mubarog ang simbahang Katoliko, kay nakapundar sa panaad ni Kristo, et forte impere, non prevalibon adversus ego sum pobiscum, sum omnibus debus, osque ad secula seculorum. Muna, prueba na ang Katoliko ang simbahan nga naa sa 1618. Kay wala ang simbahan nga naa sa tanang kapanahonan, kundi lang simbahan Katoliko. Apa na inyong simbahan, bag-o lang nito'y hakaw, murag ohong sa inyong natad. O hinumdumi nga dili tanang ohong makaon, kay naay ohong nga ihi sa iro. Dili tanang ohong makaon. Munang dili tanang nito'y hakaw relihiyon sa kalibutan tinukod ni Kristo. Tinukod na sa mga Amerikano. Kinsa man ang tinukod sa Amerikano? Mormons, tinukod sa Amerikano nga si Joseph Smith. Saksi ni Jehovah, tinukod sa Amerikano nga si Charles Taze Russell. Seventh Adventist, tinukod sa Amerikana nga si Ellen G. White, sa Amerikano nga yang bana nga si James White, sa Amerikano nga si G.N. Andrews, sa Amerikano nga si Joseph Smith. Iglesia ni Cristo, tinukod sa Pilipino nga si Felix Manalo. Dating daan, tinukod ni Eliseo Soriano. The kingdom of Jesus Christ above every old name, tinukod sa Pilipino nga si Kibuloy. So ang nagtukod sa mga relihiyon, Amerikano, Pilipino, Koreano, Negro. Ang nagtukod sa tinuod na si Mandili Amerikano, dili Koreano, labaw ng dili Negro, o dili Pilipino, labaw ng dili Inano, kundi ang nagtukod Ginoo. Asa babasa? Salmo 127:1, gawas kon ang Ginoo ang magtukod og simbahan, kawang lamang ang kahago sa mga tao kung magtukod sila og ilang kawaliong simbahan. Ngunang walay kapuslanan ang pagpasakop sa mga pundok na tinukod na dili Ginoo nagtukod. Apan ang simbahan ng Ginoo ang nagtukod, matod sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23 hangtod sa 25, ang Ginoo ang manuluwas kasimbahan ngayang gitukod. Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to the church daily such as should be saved.
sa ato pa ang tanan nga nakatagamtam sa kaluwasan ni Kristo sa krus, kinahanglan na bilong siya sa simbahan na gitukod ni Kristo. Anyo 33 diha ni San Pedro, ug walay simbahan nga maka-provide og uninterrupted and broken line of connection from San Peter until now. Mao lang kini ang nag-inusarang simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo, ipamatud-an sa mga dagko nga mga libro sa kasaysayan o walay laing tinuohan nga makatuis niya ng kamaturan. Mo nang tubag sa bukutan. Ako bro, nako pagpapabang. Kaya pastor, kita nako, ano kung kita mga Katoliko, natawag pa ni Maria o Nana, kasi Isos, anak ni Maria, wag na, natawag ni Maria o Nana. Matthew chapter 15 verse 20. Ang sagingon ni Kristo, "Whosoever does the will of my Father in heaven is my brother and my sister." Bisan kinsa daw kadtong mubuhat sa kabubuton sa akong amahan, akong igsuon. Ang pangutana bro, kung nagtuman ka sa kabubuton sa Ginoo, isipon ka sa Ginoo nga igsuon. Matod sa Bible, ang pangutana unsa may tawag nimo sa inahan sa imo igsuon. Mama, sakto ka bro. Unsa daw? Si bisan kinsa nga nagtuman sa ubuton sa amahan, isipon ni Kristo nga igsuon. Ang pangutana unsa may tawag nimo sa inahan sa imo igsuon. Ang tubag ni Brad Mama. Mao lang kita makatoliko kay igsuon man ta ni Kristo. Ang nanay sa atong igsuon, atong respeton. Sila kay di man sila igsuon ni Kristo. Di ko sila mo respeto sa inahan sila igsuon. Mo ang logic. Sud pagutan. Kung wa nay mangutana, mga tuog na ta. Basta daw mangutana diha, dool ba din eh. Kaya samta na patahigayon. Kini lang ang programang tinuhanon nga modawat og pangutana. Ang mga pastor magwali-wali apan dili mosubot pangutanon nganong mahadlok man sila. Kami ganahan ni nga dunay mangutana kay kining atong gidala kamatuoran, dili nato kahadlukan ang pagsulti sa kamatuoran apan nganong ang mga pastor kung magwali di man mosubot pangutanon. Nagpasabot nga wa sila'y dala na makamatuoran aron ilang ikasarang ni bisan kinsa mga tao nga mangutana kanila. Unang Pedro 3:15, always be ready to give a logical defense but do it courteously and respectfully. Muna ang atong auhag apologetic advice sa atong unang Santo Papa si St. Peter. Pangutana pastora, kung makabasa ba ka nga mangulit na ikapulo. Pastora, tagai kong bersikulo nga gisugo ka sa Ginoo nga maulit na 10%. Nganong sige magpangulit ta o makasugua. May pa nagtukod kag lending. Unsa man ang lending? Ang lending nagtukod sila kay ang lending doon na may permiso sa gobyerno, mo nang dunay authority na mukobra og 2%. Unsa to? Ang lending nganong makapagobrag porsyento kay ang lending nagpahulam og kwarta. Ang ilang ipahulam nga kwarta 2% ang interest. Pero ang mga pastor sige pagobrag 10% nga wa magpahulam og kwarta. Last question, pastora. Dool din he. Dili ka, pastora. Manggabi ka ng Brad. Na ako sa mata na bakit ito ng kinilibig ko. Nga, baghan na kayo nga nagtudlo ba nga
bahin yatak bitaw ang bahin sa larawan sa simbahan Katoliko. Ang utana ang gudad ko ako po nalibog ko kay nganong mulukbo man og larawan nga mulukbo na simba sa larawan nga gibawal man ang nasa Isidro 20 mga bad nga bawal man ang mulukbo tag mga larawan nga mga Diyos na to bad. Unsa may katubang mga bad Isidro 20 nga bawal ang simba sa larawan. Hindi larawan nga naa sa langit nasa yuta. Unsa may ito katubang nga bad. So salamat kayo sa pagkutana. Ang iyang concern, Exodus Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Nga nakantara sa Dikalugo sa balaod sa Ginoo Pastora nga dunay larawang gibawal. Kitang Katoliko wala tay supak nga nay larawang gibawal. Unsa man ang larawan na? Larawan sa mga Dios. Apan dunay larawang tinugutan asa mabasa Exodus Kapitulo 25 18-22. Ang problema man gud sa lang tinuhan kay magbasa-basag Bible dili humanon og basa. I-period nila na larawang gibawal. Apan padayon ang pagbasa ang Bible ayaw og undang kay naa po larawang gitugutan. Números Kapitulo 21 8 hangtod sa 9, ang Dios sa dihang ang mga tao gipaak og malalang bitin, nagpahimo ang Dios og larawan sa halas. Ingon ang Ginoo Moises, paghimo og larawan sa bitin. Aron nga si bisan kinsang mga tao nga motan-aw sa larawan sa bitin, bisan mapaakan siya sa malalang kobra, dili siya mamatay. So naay larawang gitugutan sa Ginoo. Josue 7:6, si Josue o ang tibuok katilingban sa Israel, ilabi na ang mga kadagkuan o makapigulang nang luhod sila, nang hapa sila at tubangan sa larawan. Sa ato pa, naay larawan nga pwede kang muyukbo. Unsa nang larawan na? Larawan nga nagbaton sa presensya sa Ginoo. Hebro 9:4. Apan naay larawan nga gibawal na imong simbahon kinsa man na. Unang Hari 11:33. Isaias 46:1. Mga larawan kana sa mga Dios sama ni Baal, Kamos, Astarte, Astarot, mo nang gibawal nga malarawan nga di ka musimba. Larawan sa mga Buddha, larawan ni Krishna, mga bawal kana. Apanay larawang tinugutan. Pwede kang muhapa diha. Kay kanang larawan kana nagsimbolo kana sa presensya sa Ginoo, labi na sa larawan sa mga balaan. Kay ang mga balaan nagpasabot na refleksyon ka na sa pagkabalaan sa Ginoo. Unang Pedro 1:6, be holy for I am holy. Munang mudangop kita kanila asa mabasa. Mabasa ka na sa balang kasulatan diha sa Hebro Kapitulo 12 versikulo 18 hangtod sa 20 nga mudangop kita sa mga espiritu sa mga taong nahingpit na. Munang dunay larawan nga duha klase, larawang gibawal, larawan ka na nga isipon nimo nga Dios. Ang mga Katoliko wa gyud maghimog larawan nga ilang gisimba nga Dios. Matod di pastora, larawan sa butang sa langit, larawan sa ibabaw sa yuta, larawan sa ilawom sa yuta, pag naghimog itong larawan nga itong gisimba sa Dios sa mga butang sa langit. Hangad mo sa langit, gusto nyo makita nito. Taod-taod mo gawas ka ng buwan. Ang pangutana, kita bang makatoliko, naghimo ba taglarawan sa buwan, gibutang nato sa atong simbahan, atong gisimba isid umiing kita, Diyos namo nga buwan, ayaw yung taon pag-ulan, kaya ninda para bumiglambutan. Ningon ba tama? Kung sa may nasa langit, mabiton. Naghimo ba tag larawan sa bitoon, gibutan nato sa atong simbahan, atong gisimba isip Dios ug moingon kita, Dios namo nga bituon, hatagi kami pagkaon. Nabay Katoliko na ingon ana? Wala. Unsa man ang mabutangan niya sa ibabaw sa yuta kita mga tao? Niya man tag nagdahulakaw ning ibabaw sa yuta. Og di ta mulayo ni Rizal. Kay si Rizal na ay monumento sa Plaza Rizal.
Ang pangutana, kitang makatoliko, naghimo ba taglarawan ni Rizal? Gibutang nato sa atong katedral. Gisimba nato isip Dios o maingon kita, Dios namo nga Rizal, hatagi kanig pandisal. Wala! Mga butangan niya sa ilawom sa itoon sa man. Kumusulay ka ukot ko ka ng yuta, manggawas na mga wati pastora. Ang pangutana, kay di man ta maghimog mga butang ay bala, ilawom sa yuta nga itong isip Dios, ang pangutana mao kini. Kita bang makatoliko? Naghimo ba taglarawan sa mga wati? Gibutan nato sa atong simbahan. Atong gisimba isip Dios og moingon kita, Dios namo nga wati, hatagi kami sikwati, kamoy pare sa pandesal. Wala kita maghimog butang sa langit, sa ibabaw sa yuta, sa ilawom sa yuta, na atong gisimba isip Dios. Mo nang nasayop ang malaing tinuhan sa ilang akusasyon na nagsimba kita larawan isip Dios. Mo nang gitawag na sila og mga santos. San Jose, atong katedral. Santa Maria, unsa man ang san? Siya awata ninyo. Letter S, siya. Letter A, awata. Letter N, ninyo. San Jose, siya awata ninyo. But ipasabot, atong sundugon ang kinabuhi ni San Jose. Dili ka atong simbahon. Yan, Jose nga Ginoo. Kundili, sundugon nato ang iyang kinabuhi aron maduol kita sa Dios. Wala nato simbaha ni San Jose nga Dios, kundili ato siyang gihimo nga taytayan paingon sa Dios. Pero unsa giingon sa mga tinuhan, ang ato kunong Dios mao nang si San Jose. Nahitlat sila. Si San Jose dili Dios, kundili taytayan paingon sa Dios. Makatabang sila nga maduol kita sa Ginoo. So mao na to ang katapusang pangutana og dili kini ang katapusan namong pagwali dinhi. Kay magbalik-balik pa kami dinhi. Samtang may kinabuhi pa kami og padayon pud mo dag pamaligya og rambutan. Mangustin isda. Magpadayon ka sa atong adlaw-adlaw kinabuhi apan dili ta makalimot sa pagpasalamat o paghimaya sa Ginoo na naghatag kanato og kinabuhi. Ang panginabuhi maayo kay makatabang sa kinabuhi, apan ayaw kalimte ang tag-iya sa kinabuhi nga maong Ginoo. Dalaygon ang Ginoo niining kagabion. Palakpakan to siya.